ngayon, ang isa pa sa malalaman po natin sa darating na Lunes mga kababayan, ito pong lumabas din na balita na sinusubukang i-recant ng kampo nitong BGC Boys yung kanilang sworn statement mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin. Lilimitahan lang anya ang mga imbitahan sa Lunes para nakapokus sa mga mahalagang isyu ang matatalakay sa pagdinig. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! So ngayon, kaya dapat mga kababayan, since magpapatuloy ito pong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, dapat umatenda po itong si Senator Amy Marcos at dalhin niya yung mga ebidensya niya batay po sa kanyang mga aligasyon. Ano po, dyan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi maliwanag naman po mga kababayan, ito pong hamon ni Senator Ping Lacson kay Senator Amy Marcos na kung saan, sabi po dito mga kababayan, ito daw pong si Senator Amy humarap daw po sa Blue Ribbon Committee at dalhin yung kanyang ebidensya. Ano po, kasi di ba may mga aligasyon si Senator Amy Marcos mga kababayan dito po sa Senado, lalo na sa Senate Blue Ribbon Committee na hindi po sila pagsalitain. At lalo na kapag pagdating kay Romualdez, pinuputol daw po sila o pinipigilan sila magsalita. So ngayon, since magpapatuloy sa Monday, yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, mas maganda umattend ka, Senator Amy, at tanggapin mo ang hamon sa'yo ni Senator Ping Lacson. So ito, pakinggan po natin. Walang preno ang word war sa pagitan ni Senators Ping Lacson at Amy Marcos. Oy, Tol Mark Ramos, mega love shoutout ha. Shoutout Lodi. Hindi, ikaw yung Lodi namin. Mega love shoutout bro ha. Pagdating sa issue ng flood control scandal, may hamon ng Blue Ribbon Committee Chair sa presidential sister. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Game na game pero seryoso si Senator Ping Lacson na sagutin ang hamon sa kanya ni Senator Amy Marcos na sabunutan. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya naghamon ng sabunutan. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ouch! Kasi may mga issue dyan na may mga nagpa-botox. Sino ba yon? Comment nyo nga mga kababayan. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Hindi rin pinalagpas ng dating PNP chief ang mga pahaging ni Senator Amy na bading si Ping. Lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. Tama. Hindi, magaling yung niliwanag ni Senator Ping kasi baka mamaya ma-misinterpret ng LGBT community mga kababayan. So mas eto kaya lang sinasagot to ni Senator Ping Lacson kasi nga may mga paratang itong si Senator Amy Marcos at may mga sinasabi si Senator Amy Marcos na dapat lang talagang sagutin ni Senator Ping Lacson. Ano po mga kababayan? Kaya nga alam nyo sa totoo lang, kung ako kay Senator Amy Marcos, much better umattend siya sa Monday para nang sa ganun hindi po siya napapahiya. Their choice and I respect them for that. Sundot pa ni Senator Lacson. As far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. Pero naging seryoso si Lacson nang pag-usapan na ang mga banat ng presidential sister sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya hamon niya kay Marcos, dumalo siya sa Lunes dahil tatalakayin ang ugnayan ng kanyang pinsan na si Congressman Martin Romualdez sa mga diskaya. Ayan na! Magsumiti siya ng ebidensya laban sa kanyang pinsan at hindi yung ngak-ngak lang ng ngak-ngak. Senator Amy Marcos magsumiti ka ng ebidensya mo laban kay Martin Romualdez. Kung talaga may mga katotohanan yung aligasyon mo. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, marami mga lumalabas na espekulasyon laban po dito kay former House Speaker Martin Romualdez. Maganda nga kung kung magbubolontaryo din itong si former House Speaker na pumunta dyan po sa Senado para harapin itong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee at para harapin itong kanyang pinsan na si Senator Amy Marcos. Kasi sa totoo lang,
the more mga kababayan na hindi nagsasalita about dito ay itong si former House Speaker, yung mismong naka-video, the more na mag-iisip ang taong bayan na baka may kinalaman po talaga siya dyan. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or flood control project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Tama! Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. O ayan na, Senator Amy Marcos dapat makita ka namin sa Monday at magpag-grandstanding, maging ano ka doon, grandstanding. Diba, ipakita mo yung ebidensya mo at talagang idiin mo yung pinsan mo kung may katotohanan man yung mga aligasyon mo. May sagot naman agad si Senator Amy na minsan ay hindi raw niya sinabing bakla si Ping. At wala naman daw masama kapag may gagawang enhancement sa katawan at desisyonan niya ng kung sino man kung maipapagawa sa mukha. Kung sisirain ito kasama ang pangalan at dignidad dahil pareho lang anya ang tanong dyan ay kung magkano. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! So yan, mga kababayan, so maliwanag naman po na magpapatuloy po itong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa Monday at iniimbitahan ni Senator Ping Lacson, ito pong si Senator Amy Marcos para makapagtanong at makapagsalita ano po ng kung ano-ano laban po sa o magdala ng ebidensya laban po sa kanyang pinsan, mga kababayan, kasi hindi naman po pwede na puro laway lang yung aligasyon po nila dito po kay Romualdez, mga kababayan. Pero para sa akin, kapag ka napatunayan na ito pong si Romualdez ay talagang sangkot at dapat pong managot, dapat po talaga siyang managot, mga kababayan. Ganun lamang naman po kasimple. At lalo na kung mapapatunayan na may malalim siyang ugnayan sa mga diskaya at mapapatunayan na siya po ay sangkot sa maanumalyang flood control, dapat po siyang managot at dapat niya pong pagbayaran yung kanyang mga ginawa, mga kababayan. Ano po? So anyway, siguro mga kababayan, kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito sa mga issue na yan na hinimay po natin. At